Oops. Teka lang kapatid. Teka lang. Huwag mo na scroll. Kung di ka pa nakapagbasa ng iyong Bible o nakapag-devotion ngayong araw na ito kapatid, ako na magbabasa para sa iyo. Sabi nga sa Mateo chapter 6 verse 34, kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ang context nito kapatid, ito ay binahagi ng sermon sa bundok. Dito tinuro ni Jesus sa kanyang mga tagusunod na huwag masyadong mag-focus sa mga material na bagay tulad ng kung ano ang kakainin, ano yung mga isusuot, o kung paano bubuhayin ang kanilang mga sarili. Dahil alam ng Diyos ang ating pangangailangan, kaya't inutusan niya tayong magtiwala at unahin ang kanyang kaharian. Sa tingin nyo, bakit ayaw ng Diyos na tayo'y mabalisa? Dahil ang pag-aalala ay nagpapakita ng kakulangan ng pagtitiwala sa Kanya. Ang bukas ay hindi natin hawak, pero nasa kamay niya. At siya ay Ama na laging nagmamalasakit sa atin. Kaya nga sabi rin niya sa 1 Pedro 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Bigyan ko kayo ng example. Parang isang bata na naglalakad kasama ang kanyang tatay. Hindi niya iniisip kung may pagkain ba bukas o sa mga araw sa susunod o kung saan sila pupunta. Basta hawak lang ng bata o hawak siya sa kamay ng tatay niya dahil tiwala ang bata sa tatay niya. Ganyan tayo sa Diyos. Hawak niya tayo kaya wala tayong dapat ipag-alala. Bigyan ko pa kayo ng isang ilustrasyon, mga estudyante. Isipin mo kapatid. May isang estudyante na laging nag-aalala sa exam niya. Paulit-ulit niyang iniisip, kaya ko ba to? Paano kung bumagsak ako? Pero nung siya'y nagtiwala sa Diyos at nagsipag sa pag-aaral niya, nagsipag sa pagre-review niya, nakita niya na hindi siya iniwan ng Panginoon, napasa niya ang exam. Ganyan din sa atin ng Diyos, hindi humihiling na tayo maging perpekto, kundi magtiwala tayo sa ating Panginoon Diyos. Kaya kapatid, huwag mong pasanin ng bukas kasi nasa kamay ito ng ating Panginoon Diyos. Lagi mong tatandaan, walang problema o anxiety o depresyon na hindi kayang talunin ng kapayapaan ng ating Panginoon Diyos. Kung ang nakikita natin ay napakaliit na bagay, ang nakikita ng Diyos ay napakalawak. Kaya ang Diyos ay hindi lang makapangyarihan, siya ay may malasakit. Kaya kapatid, kung isa ka sa mga taong nadadown, nababalisa, nalulungkot o nag-aalala sa kung anong mangyayari sa kanya o mangyayari sa buhay mo, hayaan mong ipag-pray kita kapatid. Panginoon, salamat po sa iyong salita na nag-aalis sa aming mga pangamba. Salamat dahil hindi namin kailangan mabuhay sa pag-aalala sapagkat ikaw ang may hawak ng aming bukas. Panginoon, patawarin mo kami sa mga oras na mas pinili namin mag-alala kaysa magtiwala sa iyo. Palitan mo ang aming mga takot ng kapayapaan, ang aming pangamba ng pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita na sapat na ang biyaya mo sa bawat araw. Sa mga estudyante na nag-aalala sa kanilang kinabukasan, Panginoon, sa mga magulang na iniisip ang panggastos, sa mga manggagawa na may kinakatakutang bukas, ipaalala mo sa kanila, Panginoon, na hindi sila nag-iisa sapagkat ikaw ay Diyos sa tapat, hindi nagpabaya at kailanman hindi nagkukulang. Kaya ngayon, Panginoon, tinataas namin sa iyo ang lahat ng pasanin at alalahanin namin. Pinipili naming magtiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po dahil sa iyo wala kaming dapat ikabahala. Sa iyo ang pinakamataas na papuri pagsamba sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. God bless sa iyo kapatid.